Honda CB650R ngayong 2024 na may e-clutch. Actually, ito ang pangalawang beses na kumuha tayo ng naked bike. Kung naaalala nyo, dati tayong naka-Kawasaki Z900 at ngayon naka-CB na tayo. This is the second time na nagkaroon ako ng Honda na motor. Meron tayong Honda PCX na scooter pang daily. Also para lagay ng mga gamit. Nilabas ko muna para may space sa loob. Actually, pangatlo pala kasi may Honda Click ako dati. Sa wakas, may naked na din sa garahe. Well, meron ditong Kawasaki Dominar, pero sa kapatid ko to. Ito naman Kawasaki Rouser, ito yung college bike natin na almost ilan ba? 14 years na sa akin. At syempre, ang main bike natin, ang Kawasaki ZX-10R na super sport. Pero syempre, bago ang lahat, ang ritual. Lagyan natin ng sticker. Ang tanong, saan kita ilalagay? Pag dito mukha kang RFID, pag dito naman mukha kang sticker ng subdivision. Wala tayong windscreen, so hindi pwedeng ilagay dito. Sa cockpit natin, hindi pwede. Sa tangke, mas lalo na. Mukhang ewan. May tropa ako naka MT-07, dito niya nilalagay. Pero nakatago eh. Pag dito naman, sablay, nakatabingi. Pag dito, pwede rin naman. Parang ayoko sa likod. Dito mas lalo na. Eh pag dito, parang pwede. Pakita mo kung tatakpan natin to. Dito na lang. Sa video na to, susubukan natin i-breakdown yung mga rason kung bakit itong pinili natin. Kasi ang dami ko nababasa sa comment section bakit ito daw yung kinuha natin. Kaya tara, labas ko lang tong motor. Eh biglang umulan. Pambira. Op! Yung motor tumumba. Halos isang linggo na sa akin tong motor na to, and as of now, ang mga niligay ko pa lang sa kanya, itong radiator guard na Shopee Racing lang. Wala siyang nakaabang na spools eh. Kailangan mo pang bilhin separately. Yung ginawa ko, naglagay ako nito. Tinanggal natin yung silver part dito, tapos salpak nitong separate spool natin para may kapitan yung paddock. Inuna ko to kasi every time na maglilinis ako ng motor, gusto ko lagi nakapaddock eh. Para yung buong gulong malinis ko and also yung kadena kapag naglalagay tayo ng chain lube. Hindi ko pa siya nabibila ng sliders kasi hindi ko alam kung uubra yung mga nakalawit dito. Kasi meron tayong e-clutch eh. Nakaambok siya. Baka mabitin yung slider na nabibili. Ewan ko, siguro kailangan ko pang maghintay para sa mga bibili ng slider para sa mga naka-e-clutch. Exhaust stock pa to. Hindi ko pa alam kung anong brand yung ipapalit natin. Siguro this month o next month ang palit ng exhaust natin. Kung naaalala nyo sa mga videos natin, every time na may bago akong motor, binibigyan ko sila lahat ng pangalan. At dahil dati akong bartender sa barko, usually mga alak o cocktail yung pinapangalan ko sa mga motor ko. Tulad nitong green, ito si soju. Meron tayong kalua, meron tayong mojito, meron tayong tequila. At para sa'yo, dahil retro ang itsura mo, actually hindi ka nga mukhang retro, pero sige, pangalanan kitang si Chivas. Ewan kung bakit, pero parang malapit dito sa pangalan niya. Mukhang tumigil na ang ulan. Initin muna natin saglit. Welcome to Nasugbo. Teka, hindi tayo dyan, dito tayo. Kaliwa tayo dito. Nakakamiss. Kalaka. Medyo matagal na panahon na simula nung huling punta ko dito sa lugar na to. 6 days pa ata. At ngayon, ito naman ang gamit natin, CB. Iba pa rin talaga yung saya na bibigay ng lugar na to. As you all see the title, bakit CB650R ang kinuha natin sa dami-dami ng option ngayon sa market? Una nating rason dyan, nakasubaybay kayo sa channel, meron tayong ZX6R dati at meron din akong ZX10R. So dalawa yung sport bike ko sa bahay. Dahil hindi naman ako ganun kadalas mag-race track, I mean sobrang occasional lang ang mga track dito. At wala akong pang long ride na motor. Napapanood yung mga video kapag lumalayo tayo, nangihiram pa ako. So naisipan kong ibenta ang ZX6R at kailangan ko ng relax na motor. Ang mga option natin, no, lahat ng upright na motor, naked, retro, ano pa ba, adventure bike, consider ko. Ending na punta tayo dito sa CB650R. So, relax bike, straight yung likod ko.
At relax yung mga kamay ko. Medyo compact lang yung cockpit natin, tong handlebar. At yung legs ko is straight, hindi sporty position. Sabi ko ito ang riding position na hinahanap ko kapag lalayo ako ng gusto. Una't huling beses na lumayo ako ng gamit ang superbike or sport bike, yung sa X10R na nagbale ride tayo. Sa X10R kaya pa eh, kasi hindi siya ganun kasubsob tulad ng ZX6R. Itong mga rason na to, personal kong reason to mga cutie pies ha. Kung napapansin nyo sa personality ko, may sport bike akong tao. Gusto ko yung power nila, gusto ko yung itsura nila. At kapag naka-sport bike ako, lalo na yung ZX10R, kapag gamit ko, pakiramdam ko bagay na bagay sa akin yung bike. Kasi matangkad akong tao eh. So kapag yumukuha ako sa bike, kumbaga nagbe-blend yung tangkad ko tsaka yung haba at laki ng motor. So keep natin yung 10R, yun yung main bike natin. CB650R ang parang secondary bike natin, pang point A to point B bike, hindi lang pang long ride. Ganda pa rin talaga dito. Oh, in-extend na pala yung daan dito. Pangalawang reason ko kasi is a middleweight bike. Dahil yung motor na pinalit natin dito dati, inline 4, 120 horsepower, naghahanap ako ng motor na kahit papano hindi lalayo sa power ng ZX6R. Ending, napunta tayo dito sa 94 horsepower na middleweight CB650R. Siyempre kapag sinabi nating inline 4, ang mga options dyan laging mga nasa Japanese bike. Sila lang kasi usually gumagawa ng mga inline 4, Kawasaki, Honda, Suzuki, and Yamaha. Mga ilan sa mga Euro, for example yung BMW, pinakatuktok nila eh naka inline 4, mga XR, S1000R, yung double R. Pero syempre hindi tayo doon kasi middleweight lang yung hanap natin eh. Pangatlo, tulad nga ng sinabi ko, it's a Japanese bike. Sabihin nyo ng bias ako, pero iba pa rin kasi ang reliability ng mga Japanese bike eh. And ever since puro Japanese ang motor ko, at nakuha ko na yung kiliti nilang paano ayusin, kung saan na-order ng mga parts. Kumbaga madali na lang para sa akin mag-maintain ng mga Japanese bike. Nakakamiss naman tong lugar na to. Sa mga hindi po familiar dito sa spot na to, ang tawag dito ay Fantasy World. Mukhang Disneyland to actually. Ganda pa rin no, pero sinarado to eh. Kalimutan ko yung rason bakit sinara to. Sa mga nakakaalam, let me know in the comment section down below. So, ilang reason na yun. Yung itsura niya, medyo retro yung itsura niya. Mas lamang lang yung pagka-sporty niya ngayong 2024. Mas matalim na kasi to eh, which para sa akin mas prefer ko. Sabi naman nila yung height ko at yung tindig ng motor balance lang naman. Unang upo, yeah, sabi nila. Pero para sa akin okay lang, sakto lang. Ang pogi niya, diba? Bilang sang naked bike. Susunod natin ang feature na merong may offer ang CB650R, which is ang bagong e-clutch. Ito yun, kaka first gear lang natin. Normally nagka-clutch tayo kapag mabagal yung takbo at nagpapalit ng gears. Ito hindi na. So relax na lang tayo all throughout the ride. Downshift. Medyo dali lang ang auto-blip pero okay lang. Parang mas lumawak yung daan dito. Diba? Relax na lang eh. Well, may mga tao namang ayaw ang feature na to kasi pang tamad daw, pang baby, which di ko rin naman sila masisi. Relax na dahil upright position. Relax pa dahil dito sa e-clutch na to. Sa mga hindi nakakaalam, ang ZX10R kasi or any other liter na superbike, matitigas ang clutch ng mga yan eh. R1, Gixxer, ano pa ba, Fireblade, kahit yung S1000, Ducati Panigale. So kailangan natin ng bike na kahit maiipit tayo sa traffic, relax lang yung kamay natin. Sa sobrang relax, hindi na tayo pipiga. Tama lang talaga yung e-clutch device dito sa kanang paa ko. Tahimik nga lang eh. Stock exhaust pa kasi. Yung sigaw ng inline 4 kulang pa eh.
Para sa akin, itong power ng CB650R, 94 horsepower, 63 Nm of torque, ito yung power ba na masaya gamitin for the street at kaya sumabay sa mga liter bike na nasa tamang takbuhan lang. Siyempre kapag sa duluhan na, ibang usapan. Pero yung tipong magra-ride lang kayo somewhere, medyo lumamang sila, kaya niyang humabol agad eh. Kumbaga, hindi siya mahihirapan. Okay, saan ba tayo pupunta? Wala na tayong agenda dito sa baba. Okay tayo. Namiss ko bigla yung Z900 ko. Yung ganitong power sa baba ng RPM. At siguro ang pinaka-importanting rason kung bakit CB6R ang kinuha natin. Naalala nyo nung nag-ride kami ng AirPod ko, gamit niya yung 6R, gamit ko yung 10R. Dahil binigay ko sa kanya yung motor. Pero dahil nahihirapan siya sa ergo ng 6R, yung nakayuko, halos nakadapa ka na, nanibago siya ng gusto eh. Kasi yun ang una't huling beses na nag-ride siya ng malayo gamit ang sport bike. So kumuha tayo ng motor na kahit pa paano fit sa kanya. Pero ang problema, nasa malayong lugar ang AirPod ko. Umuwi man siya ng Pilipinas, napakadalang lang. So majority ako pa rin gagamit ng motor. Pero at least diba, kapag nasa Pilipinas siya at gusto niya magmotor, gusto niya mag-expressway, itong gagamitin niya. Tagal niya na pangarap magkaroon ng ganitong klaseng motor, inline 4 na big bike. Tapos retro pa, diba? Masyadong pababa. Pwede pa tayo dito. Sarado na nga pala ito. Ito ang entrance ng Fantasy World. Naalala ko, nag-date pa kami ng misis ko dito way back. Kailan ba yun? 2016? Go, go, go. Ewan ko ba, pero parang magaspang yung pakiramdam ng inline 4 dito sa motor na to. Kung sa bagay, kahit yung Firebleed, ganito rin yung pakiramdam ko sa motor na yun eh. O yun, parang maganda dito na meron dito. Parang nabitin ako sa twisties dito sa lugar na to. Okay to. Teka, ba't ba ako napiga sa clutch? I-clutch nga pala to. QB Cafe or QB Cafe. Mukhang na-abandon na tong cafe na to. Walang laman eh. Sayang spot, ang ganda pa naman. Tapos sa tabi niya ay Canyon Woods Residential Resort. Okay. So mga cuties, yun ang mga rason kung bakit pinili natin to. Yung iba doon medyo personal na. Sarili kong opinion yun. Teka, nagamit ko na pala halos tulo na. Ba't ganun? Pakiramdam ko relax naman ako sa mga likuan ko kanina. Kaya mga cuties, pagdating dito sa CB650R, ano ang rason kung bakit kailangan mong kunin to? Let me know in the comment section down below. Mga cuties, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung may ilagay sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kakalinis ko lang kanina, ang dumi na naman. Siya nga pala mga cuties, abangan nyo yung break and ride namin ni Chivas. Pupunta kami ng Baler this coming Saturday. Subukan bumalik doon nang relax naman. Huling punta ko doon, nakayuko ako eh. Pero ngayon, naka-upright tayo. Subukan natin ilayo to. Kaya mga cuties, see you sa next content.